Magandang araw mga mag-aaral. Ako si Teacher Shine, ang inyong guro sa Araling Panlipunan A. At samahan ninyo ako sa isang kapanapanabik na paglalakbay sa buong mundo. Nais niyo bang tuklasin kung gaano kaganda at kalaki ang ating daigdig? Alam niyo ba na ito ay nahahati sa 7 magkakaibang kontinente na may kanya-kanyang katangian, kultura at likas na yaman. Sa araling ito, malalaman natin kung ano-ano ang 7 kontinente ng mundo, saan sila matatagpuan, at kung bakit mahalaga ang bawat isa. Bago tayo magsimula, may inihanda akong mga gawain para naman mabukaw inyong mga atensyon. Ito ay ang Emoji Quick Guess. Handa na ba kayo? Tara na at simulan natin ang ating paglalakbay. Tingnan ng mabuti kung ano ang binigay ng mga emojis. Hulaan agad kung anong lugar ang nilalarawan ng mga emojis. Handa na ba kayo? Let's go! Start! Ang ipinapakita sa emoji ay ang camel, disyerto at ang araw. Ano sa tingin ninyo ang sagot? Saan ba nakikita ang isang camel? Tama! Sa Africa. Sa pangalawang bilang, nakikita sa ating emoji ang koala at saka ang ocean. Sa tingin ninyo, ano ba ang sagot? Magaling! Ito ay ang sa Australia. Sa pangatlong bilang naman, makikita ang isang snowflake, penguin, tsaka ice cube. Saan ba na lugar makikita ito? Tama, sa Antarctica. Sa pang-apat na bilang, makikita natin dito ang Statue of Liberty at saka ang emoji ng Golden Gate Bridge or the San Francisco Bridge. Saang kontinente ba natin makikita ang mga lugar na ito? Mahusay! Ito ay ang Hilagang Amerika. Sa ikalimang bilang, makikita natin sa emoji na merong isang simbahan, violin at saka templo. Sa tingin ninyo, saan ba ito nakikita? Magaling! Ito ay galing sa Europa. Magaling mga bata! Ang huhusay ninyo sa quick emoji guess. Ipinapakita nito na mayroon kayong paunang kaalaman tungkol sa iba't ibang lugar sa mundo. Ngayon naman, upang mas malinaw ang ating magiging paglalakbay sa araling ito, alamin muna natin ang mga layunin na nais nating makamit. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang natatalakay ang mga kontinente ng daigdig, natutukoy ang mga kontinente ng daigdig batay sa mga palatandaan, na ipapakita ang kaulihang matuto sa mga gawain tungkol sa pag-aaral ng mga kontinente ng daigdig, na ipapakita ang pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba ng mga kontinente ng daigdig. Ngayon na alam na natin ang ating mga layunin, handa na tayong isabuhay at tuklasin ang mga ito. Kaya naman, samahan ninyo ako sa mas masiyahing gawain. Ito ay ang Around the World. Sa gawain na ito, iikot tayo sa iba't ibang kontinente ng mundo at mas makikilala natin ang kanilang mga katangian. Handa na ba kayong maglakbay? Tara na! Sa Around the World na gawain, suriin ang larawan na ipinapakita sa ibaba at tukuyin kung saan makikita ang landmark na ito. Pati na rin kung saang kontinente sila kabilang. Ipaliwanag din kung mahalaga ba ang larawan na ito sa bawat kontinente at sa mga bansang kinaroroonan nila. Sa unang bilang, ano ba ang larawan na iyong nakikita? Saan ba na bansa nanggaling ito at saang kontinente nga ba rin nanggaling ito? Magaling! Ang unang larawan na ipinapakita ay ang Christ the Redeemer galing sa bansang Brazil sa kontinente na South America o Timog Amerika. Sa pangalawang bilang, ano ba ang iyong nakikita? Saang bansa at kontinente ba makikita ito? Tama! Ito ay ang Great Wall of China.
makikita ang Great Wall of China sa bansang China sa Asia. Sa pangatlong bilang naman, ano ba ang nasa larawan? Saang kontinente at bansa makikita ang lugar na ito? Magaling! Ang nasa larawan ay ang Pyramids of Giza na makikita natin sa bansang Egypt sa kontinente ng Africa. Sa ikaapat na bilang, ano ba ang nasa larawan? Saan ba natin makikita ang lugar na ito? Mahusay! Ito ay ang Eiffel Tower sa Paris, France na makikita sa kontinente ng Europe. Sa ikalimang bilang, anong larawan ba ang ipinapakita dito? Magaling! Ito ay ang iceberg na makikita natin sa kontinente ng Antarctica. Sa ika-6 na bilang, ano ba ang ipinapakita sa larawan? Magaling! Ito ay ang Sydney Opera House sa kontinente ng Australia. Sa ika-7 bilang, ano ba ang ipinapakita sa larawan? Mahusay! Ito ay ang Statue of Liberty sa kontinenteng North America o Hilagang Amerika. Mahusay mga bata! Mukhang naging masaya at makabuluhan ang ating paglalakbay sa Around the World. Sa pamamagitan ng gawaing ito, nagkaroon kayo ng ideya kung saan matatagpuan ang iba't ibang kontinente, ang kanilang lokasyon, katangian at kahalagahan. Kaya't ihandaan ninyo ang inyong sarili sa ating pagtalakay sa aralin ito. Tara na at mas kilalanin natin ang iba't ibang kontinente ng buong mundo. Ang mga kontinente. Tinatawag na kontinente ang pinakamalawak na masa na lupa sa ibabaw ng daigdig. May mga kontinenteng magkaugnay samantalang ang iba ay napapalibutan ng mga katubigan. Ayon kay Alfred Wegener, isang German na nagsulong ng continental drift theory, dati nang magkaugnay ang mga kontinente sa isang supercontinent na tinatawag nating Pangaea. Dahil sa paggalaw ng continental plateau, malaking bloke ng bato kung saan nakapatong ang kalupaan. Nagkahiwa-hiwalay ang Pangaea at nabuo ang kasalukuyang mga kontinente. Ngayon na naunawaan natin kung ano ang kontinente, maaaring itanong ninyo, paano nga ba nabuo ang mga ito? Upang masagot iyan, alamin natin ang isang mahalagang teorya na nagpapaliwanag sa pinagmulan ng mga kontinente. Ito ay ang Continental Drift Theory. Mayroon lamang isang tinatawag na supercontinent na Pangaea na pinaliligiran ng malawak na karagatang tinawag na Pantalasa Ocean. Nagsimulang maghiwalay ang kalupaang Pangaea hanggang sa mahati sa dalawa. Laurasia ang tawag sa Northern Hemisphere at Gondwanaland sa Southern Hemisphere. Nagsimulang maghiwalay ang kalupaan ng Pangaea, nagpatuloy ang paghihiwalay ng mga kalupaan. Mapapansin ang India na unti-unting dumidikit sa Asia. Ang daigdig ay binubuo ng mga kontinente. Ang kontinente ay ang pinakamalawak na masa ng lupa sa ibabaw ng daigdig. May mga kontinenteng magkakaugnay samantalang ang iba naman ay pinalilibutan ng katubigan. Gayun din naman, ang iba ay nagtataglay ng napakaraming bansa. Samantalang ang iba ay mayroon lamang kaunti. May 7 kontinente ang daigdig. Ito ay ang Africa, Antarctica, Asia, Australia, Europa, Hilagang Amerika at Timog Amerika. Dahil sa teoryang ito, nakita natin kung paano naghiwa-hiwalay ang mga kalupaan mula sa iisang superkontinente. Ngunit hanggang ngayon, patuloy pa rin kaya ang paggalaw ng mga kontinente? Alamin natin ang kalagayan nila sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan, unti-unti ang paggalaw ng mga kontinente. Tinatayang 2.5 cm ang galaw ng Hilagang Amerika at Europa.
bawat taon. Sa mga estadistika, ang karaniwang isinasama sa Australia ay ang Oceania. Tumutukoy sa mga bansa at pulo sa Micronesia, Melanesia at Polynesia. Ngayong alam na natin na patuloy ang paggalaw ng mga kontinente, mahalaga rin na makilala natin kung ano-ano ang mga ito. Kaya naman, iisa-isahin natin ang 7 kontinente ng daigdig at tuklasin ang kanilang mga natatanging katangian. Ang unang kontinente na ating matutuklasan ay ang Africa. Ang supply ng ginto at diamante ay nagmumula sa Africa. Naroon din ang Nile River na pinakamahabang ilog sa buong daigdig at ang disyerto ng Sahara na pinakamalaking disyerto. Nagtataglay ang Africa na pinakamaraming bansa kung ihahambing sa ibang kontinente. Mula sa kontinenteng masagana sa likas na yaman at may maraming bansa, pumunta naman tayo sa isang kakaibang kontinente na natatakpan ng yelo. Ito ay ang Antarctica. Ang Antarctica naman ang tanging kontinente na natatakpan ng yelo, na ang kapal ay umabot ng 2 kilometers or 1.2 milya. Dahil dito, walang tao ang naninirahan sa Antarctica, maliban sa mga siyentistang nagsasagawa ng pag-aaral tungkol dito. Gayunpaman, sagana sa mga isda at mammal ang karagatang nakapalibot dito. Matapos nating makilala ang pinakamalamig na kontinente, tuklasin naman natin ang pinakamalaki at may pinakamalaking populasyon. Ito ay ang Asya. Sa tahasang sabi, ang pinakamalaking kontinente sa mundo ay ang Asya. Sinasabing ang sukat nito ay mas malaki pa sa pinagsamang lupa ng Hilaga at Timog Amerika. O sa kabuuang sukat ng Asya ay tinatayang sangkatlong bahagi ng kabuuang sukat ng lupain ng daigdig. Nasa Asya rin ang India. May pinakalaking populasyon sa daigdig at ang Mount Everest na pinakamataas na bundok sa pamamagitan ng Sagamarta Zone ng Nepal, Tibet at China. Mula sa pinakamalaking kontinente, lumipat naman tayo sa isa sa pinakamaliit ngunit mayaman sa kasaysayan. Ito ay ang Europa. Ang laki ng Europa ay sangkapat na bahagi lamang ng kalupaan ng Asya. Ito ang ikalawa sa pinakamaliit na kontinente ng daigdig sa lawak na halos 6.8% na kabuoang lupa ng daigdig. Bagamat hindi ito kasing lawak ng ibang kontinente, itinuturing itong mahalaga dahil sa laking ambag nito sa kasaysayan, kultura at pagunlad ng mundo. Ngayon naman, mula sa Europa, tuklasin natin ang pinakamaliit na kontinente na kilala sa mga natatanging hayop. Ito ay ang Australia. Ang Australia ay isang bansang kinikilala ring kontinenteng pinakamaliit sa daigdig. Napapalibutan ito ng Indian Ocean at Pacific Ocean at inihihiwalay ng Aruba Sea at Timor Sea. Dahil sa mahigit 50 milyong taong pagkakahiwalay ng Australia bilang isang kontinente, may mga bukod-tanging species ng hayop at halaman na sa Australia lamang natin matatagpuan. Kabilang dito ang kangaroo, wombat, koala, Tasmanian devil at platypus at marami pang iba. Mula sa Australia, magtungo naman tayo sa isang kontinente na may malalawak na kabundukan at modernong bansa. Ito ay ang Hilagang Amerika or North America. Sa kabilang banda, ang North America ay may hugis ng malaking tatsulok. Subalit, mistulang pinilasan dalawang bahagi ng Hudson Bay at Gulf of Mexico. Dalawang mahahabang kabundukan ang matatagpuan sa kontinenteng ito, ang Appalachian Mountains sa silangan at Rocky Mountains sa kanluran. At mula sa Hilagang Amerika, bumaba naman tayo sa Timog Amerika, na kilala sa mga mahahabang kabundukan at mayamang kalikasan. Gayon din ang South America ay hugis tatsulok. Subalit na unti-unting nagiging patulis na mula sa bahaging Ecuador hanggang sa Cape Horn sa katimugan. Ang Andes Mountain ay may habang 7,240 kilometers
o 4,500 milya ay sumasakop sa kabuuang baybayin ng Timog Amerika. Matatagpuan sa Timog Amerika ang Amazon Rainforest na pinakamalawak na kagubatan sa buong mundo na tinatawag na ding baga ng daigdig. Dahil sa malaking ambag nito sa produksyon ng oxygen, dumadaloy rin dito ang Amazon River, pangalawa sa pinakamahabang ilog sa buong mundo. Ngayong natalakay na natin ang mahahalagang impormasyon tungkol sa mga kontinente mula sa kanilang pinagmulan hanggang sa kanilang mga natatanging katangian. Bago tayo tuluyang magpatuloy, balikan muna natin ang ating mga pinag-aralan. Ano ba ang kontinente? Tama! Ang kontinente ay malawak na masa na lupain ng daigdig. Ito ang pangunahing paghahati ng mga lupain sa mundo na may kanya-kanyang katangiang geographical, klima at mga naninirahan. Ilan ang mga kontinente sa daigdig at ano-ano ang mga ito? Magaling! May 7 kontinente sa mundo. Ano-ano nga ba ito? Ito ay ang Asia, Africa, Hilagang Amerika, Timog Amerika, Antarctica, Europe, at Australia. Ano-ano ang mga katangian sa bawat isa? At may pinakamaraming populasyon at dito rin matatagpuan ang maraming sinaunang kabihasnan. Sa Africa naman, ito ay kilala sa mayamang likas yaman, disyertong Sahara at pinakamahabang ilog na Nile. Sunod naman ay ang North America, ay dito matatagpuan ang mga mauunlad na bansa tulad ng USA at Canada na may iba't ibang klima. Sa South America naman o sa Timog Amerika, may Amazon Rainforest na tinaguriang baga ng mundo at maraming likas na yaman. At dito rin matatagpuan ang Andes Mountain Range. Sa Antarctica naman, pinakamalamig na kontinente. Halos natatakpan ng yelo at walang permanenteng residente at ang naninirahan lamang doon ay ang mga siyentista. Ang Europe naman, sentro ng kasaysayan, kultura at maraming maunlad na bansa. At yung pinakalas o pinakamaliit ay ang Australia o Oceania. Ito ay ang pinakamaliit na kontinente, kilala sa mga natatanging hayop tulad ng kangaroo, koala, wombat, platypus. Mahusay mga mag-aaral, ibig sabihin na unawaan ninyo ang ating aralin. Ngayon naman, pagsama-samahin natin ang lahat ng inyong natutunan. At bumuo tayo ng isang pangkalahatang ideya tungkol sa ating paksa. Natapos nating maunawaan kung ano ang kontinente, ilan ito sa daigdig, at ang mga natatanging katangian ng bawat isa. Ngayon naman ay dadako tayo sa mas masayang bahagi ng ating aralin. Upang mas lalo nating mahasa ang inyong kaalaman at matatandaan ang mga natutunan natin, magkakaroon tayo ng isang gawain na tinatawag na Kontinente, Hulaan Mo Ko. Dito, susubukin ninyo ang inyong kakayahang tukuyin ang bawat kontinente batay sa mga clue o paglalarawan na aking ibibigay. Handa na ba kayo? Tara na at subukin natin kung gaano nakalalim ang inyong pagkaunawa sa 7 kontinente ng daigdig. Sa kontinente, hulaan mo ako, magbibigay ang guro ng 3 clue tungkol sa isang kontinente. Sasagot lamang ang may estudyante sa comments sa baba. Pagkatapos ay papakita ang tamang sagot. At uulitin ito para sa isa o 2 kontinente sa loob ng 10 segundo. Handa na ba kayo? Let's start! Clues number 1. Pinakamalaking disyerto sa mundo ang matatagpuan dito. Dito makikita ang Nile River. May pinakamaraming bansa. Ano ba ito? Mahusay. Ito ay ang Africa. Magaling. Ito ay ang Africa. Clues number 2. Pinakamalaking kontinente sa mundo. Dito matatagpuan ang Mount Everest at may pinakamalaking populasyon. Mahusay. Ito ay ang Asia. Clues number 3. Hugis, tatsulok at patulis pababa. Matatagpuan dito ang Andes Mountains. Dito rin matatagpuan ang Amazon Rainforest. Tama, Timog Amerika.
Clues number 4. Isa sa pinakamaliit na kontinente. Pangalawa sa pinakamaliit na kontinente. May maraming bansang maunlad at kilala ito sa kasaysayan at kultura. Magaling! Ito ay ang Europa. Clues number 5. Pinakamuliit na kontinente at kilala ito sa kangaroo at koala. Napapalibutan ito sa Indian at Pacific Ocean. Tama! Ito ay ang Australia o Oceania. Clues number 6. Ang kontinenteng ito ay natatakpan ng yelo at walang permanenteng naninirahan. Ito ang pinakamalamig na lugar sa mundo. Magaling! Ito ay ang Hilagang Amerika. Clues number 7. May Rocky Mountains at Appalachian Mountains at nahahati ito ng Hudson Bay. Kasama na rin dito ang USA at ang Canada. Mahusay! Ito ay ang Antarctica. Bago tayo magtapos, balikan natin ang ating natutunan ngayong araw. Ang 7 kontinente ng daigdig at kanilang mga natatanging katangian. Naway baunin ninyo ang kaalamang ito at gamitin sa pag-unawa at pagpapahalaga sa ating mundo. Huwag kalimutang gawin ang inyong takdang aralin na daigdig na may kulang, ikaw ang sagot. At ihanda ito para sa ating susunod na talakayan. Bilang paalala, ang bawat kontinente ay may kanya-kanyang kahalagahan at kagandahan na dapat nating igalang at pangalagaan. Magandang araw sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong aktibong pakikinig. Hanggang sa muli!